So, hi guys! So, for today's mini vlog, pupunta tayo ng aking appointment. Pagpapagawa tayo ng ating nails because nga old siya. So, kailangan kasi natin tomorrow pupunta ng mikveh or yung ritual bath ng mga Jewish. Kaya kailangan bago yung ating nail polish. So, tara, samahan niyo ako guys! So, sa mga Jewish guys, bago ka pupunta ng mikveh or yung ritual bath namin, kailangan kosher yung iyong kuko. Lalong-lalo na ito, naglalagay ako ng nail polish. So, itong kuko ko ngayon is a month ago na to siya. So, ibig sabihin, hindi na to siya kosher because natuklap na siya and also nagkakaroon na siya ng distance in between sa original nails ko and the nail polish. So, hindi na siya kosher guys. So, ibig sabihin, kailangan ko siyang baguhin or i-cover yung buong original nail ko ng nail polish para magiging kosher siya. So, kaya pupunta tayo ngayon at magpapagawa tayo ng kuko kasi tomorrow we are going to mikveh. So, ibig sabihin, kailangan kong linisin yung buong katawan ko kasama na itong aking nail polish at lilinisin yung under nitong nails natin para magiging kosher siya. Para bukas, pagpunta natin sa mikveh, iti-check kasi tayo doon sa nagbabantay. Kosher lahat tayo. So, samahan niyo ako guys. Let's go! Mahirap talaga maging Jewish guys. Kaya, palagi ko sinasabi sa mga nagtatanong na gustong magpa-convert na hindi madali maging Jewish. Pero para sa akin, okay lang. Napakadali siya. Ginagawa ko tong once a month guys, yung pagpupunta natin ng mikveh, especially if you're a Jew, because after your period time, kailangan mo talagang maging pure. So, ibig sabihin, pupunta ka doon sa ritual bath. So, ayan, pupunta na tayo doon sa bus station kasi magbabas tayo. Ay. So, tatawid tayo doon sa kabilang lane kasi nandoon yung bus station, and then after that, ano lang siya, 5 minutes travel, and then nandoon na tayo sa paggawaan ng mga nails. And finally mga kami, nandito na tayo sa loob ng bus at wala masyadong tao. But before that mga mi, bago tayo pupunta doon sa shop ng paggawaan ng nails, mag-withdraw muna tayo ng pera dahil nga mahirap tayo, kaya wala tayong pera sa wallet. So, wala tayong cash. Kaya, ayan, mag-withdraw tayo. And here we go, mga mi. Nandito na tayo sa paggawaan ng nails. So, gumagawa rin po siya ng mga make-ups, mga ganun. Lalo na yung may mga kasal-kasal, mga mi, or mga event. Talagang siya ay hinahire na magme-makeup kasi nga sobrang ganda niya mag-makeup. And nandito na tayo sa bahay mga mi, hindi na tayo nag-video kanina doon sa paggawa ng aking nails kasi nga nagla-live ako sa TikTok. So ayan ang nangyari. Guys, ready na yung ating nails for mikveh tomorrow. And ayan, kosher na siya. It means covered na yung ating nails. And bago na siya. So malinis na yung ating nails. Pinaiksian ko yung nails natin. Ayan, yun yung color na napili natin for today's video. Thank you guys. O, diba? Ang ganda ng color. Thank you. A mikveh is a Jewish bathhouse, and it's under high security. Once you're buzzed in, you're walked down this flight of stairs. I really appreciate all the details that went into the design of this mikveh. It really feels like a spa-like experience. This is the waiting room that hardly gets used because they have 28 prep rooms in total. And this is what one of the prep rooms looks like. A Jewish woman will immerse in the mikveh following her period cycle and 7 clean days. Separation between our body and the mikveh waters, so every room comes with this cleaning kit. Mikveh lady will then take you to one of their 4 mikvehs, and each mikveh has a different design to represent the 4 seasons: spring, winter, fall, and summer. And each mikveh has 12 birds to represent the 12 Jewish tribes. Let's go ahead on in. Most women dunk 3 times, some dunk 7, 9, or more. Using the mikveh is a physical experience, but we aren't washing the body, we're cleansing the soul. And it's a special time for us to pray and connect to God.